Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung programa ni PRRD kagabi sa Gikan sa Masa para sa Masa. Nabanggit niya yung posibilidad na papayagan ng Philippine government ang ICC na papasok sa ating bansa para mag-imbestiga sa drug war campaign noong panahon ni Tatay Digong. Okay. So, ako medyo nalungkot ako. Although assessment lang ito, no? Hindi pa naman, Kaya lang, sa nakikita ko, binabasa ko ang mga connecting the dots. There is a big possibility. Although, I hope I am wrong. I hope mali si Tatay Digong. Mas maganda kung mali siya, mali rin ako na sana huwag payagan. Very clear yung mga pronouncement ng ating presidente nung kandidato pa siya na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa dahil sovereign nation tayo. At hindi niya papayagan kasi ang tanong, kung mananalo ka as president, papayagan mo ba ang ICC na mag-imbestiga sa mga alleged extrajudicial killings sa drug war? No. I will never allow. I will allow them to enter the country as tourists. Tandang-tanda ko yun, yung interview ni Boy Abonda and other debate or forum. So, nung nanalo na siya, ito na nga, in-open up na naman ng tinuloy ang investigation, nag-decide ang ICC. Inulit na naman niya yung ganong pronouncement supported by Secretary Boying Rimulya and even the Chief Presidential Legal Counsel, si Secretary Juan Ponce Enrile. Galit pa nga siya si Enrile. Sabi niya, we will arrest them. Paglapag sa airport, aarestuhin sila. Wala silang pakialam sa ating bansa. So, very assuring yung mga ganong pronouncement before. But ito, sayang, nakakapanghinayang nagbago na po ang political situation sa ating bansa. Nagkaroon na ng crack ang unity. Yung dating napakagandang tambalan na PBBM, BP Sara, unti-unti nang nagbabangga, nagkakalayo. So dahil ito, sa ambisyon ng isang tao na maging presidente, walang iba kundi ang Speaker Martin Romualdez. O walang iba, according to Fair Lady Marlica, si First Lady Lisa ang utak lang ito. So dyan na nagsimula. So ngayon, impeachment ang isang matinding hamon ni BP Sara. So, balik tayo sa Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin kung sakaling payagan ng PBBM admin ang ICC? To me, part of that grand strategy na i-down nila si BP Sara at idadamay si Tatay Digong para sirain. Kasi gusto nilang talunin itong si BP Sara sa 2028. So, politically motivated. Kung magkataon yan, mangyari, that will be the greatest blunder of this administration. Dahil hindi, kayo, mga kapwa ko DDS,
pagdating ng panahon na yan, anong gagawin natin? Uupo na lang ba? At manood? Pabayaan natin na ang mga foreigners iimbestigahan itong ating minamahal na presidente? I'm sure ang sagot niyan hindi. Maraming magagalit at yun na. Magkakaroon na talaga ng full division of the House. Bungkag lapinig na ang unity pag itinuloy nila yan. So magkakaroon ng mga rallies, kakaroon ng baka nga civil unrest o destabilization. Ito na ang hinihintay ng tunay na kalaban ng ating bansa. Sino? Itong communist. Sila ang number 1 na mananalo pag dumating ang panahon na bumaliktad ang PBBM admin at papasukin ang ICC. So, nilagay ko ang sarili ko. Ako si Tatay Digong. Pagkatapos kong tinulungan ang Marcos family, una sa pagpalibing ng yumaong Marcos Sr. Pangalawa, yung pagtandem ni DP Sara kay PBBM kaya nanalo siya. Anong pakiramdam ng isang Tatay Digong? Diba? Kahit kayo, ilagay nyo ang sarili nyo, kayo si Tatay Digong. Kung ako, anong reaction ko pag dating ng panahon yan? Baka mamura ko si PBBM. How will I describe PBBM pagdating yan? Sabi ko, traitor ka. Wala kang utang na loob. Yun ang sasabihin ko kung ako si Tatay Digong. It took how many years? 27 years na ang yumaong Marcos Sr. nakalagay lang sa isang refrigerated na kabaong. Nakita nyo ba? I don't know, kayo mga kapwa ko DDS o Marcos loyalist. Napasyalan ko, when was that? Mga, I think 2007 or 2008. Nakapasyal ako sa, I think, Sarat, Marcos Museum, yung ancestral home ng mga Ferdinand Edralin Marcos. Nandun, nakahiga ang yumaong Marcos Sr. na buong-buo siya, parang natutulog, na naka-wax na lang. Kita ko doon at sinaluduhan ko siya. And hindi ko akalain na darating ang panahon na mailibing siya sa libing ng mga bayani. 2000, sabi natin, 8. So after 8 years, 2016 yun. Hindi natin akalain na mayroong isang Mayor Rodrigo Roa Duterte maging presidente at may balls, may bayag. Marunong tumanaw ng utang na loob itong ating PRRD. Kasi yung tatay niya naging cabinet minister ng yumaong Marcos Sr. May pagkakaibigan yung dalawang pamilya, kaya nung nanalo siyang presidente, despite the odds, may mga objection, binaliwala. Sige, libing! Libing. So, tuwan-tuwa ang karamihan. Marcos loyalist, DDS man, tuwan-tuwa. Ang mga dilawan lang ang nagreklamo. To a point na ipapahukay daw nila ang bangkay ng yumaong Marcos Sr. Dahil wala na, nagdesisyon na ang Korte Suprema na it's legal. Kasi sundalo Sabihin na lang natin, granting. Masamang presidente. Oh. Yung pagiging sundalo niya. Medal of Valor awardee. No one can take that medal. Sino bang presidente? I think President Garcia ba o President ba? Inawardan siya. Although late na lang, kailang kumpleto ang records niya.
Bakit niya nakuha yun? O yun, war hero, inilibing. Yun na. So ano ngayon, Mr. President? Nakalimutan nyo na ba yun? Nagka-amnesia na ang ating presidente. Pati na rin itong anak niya, si Congressman Sandro Marcos, nagka-amnesia na. Bakit? Doon sa kamara nung last Monday ba yun? Dinidipinsahan ni Sandro itong Franz Castro na yun ang mga kalaban ng kanyang lolo. Yun ang nananawagan na ipahukay balik ang bangkay ng Marcos Sr. dahil hindi daw siya karapat-dapat doon. Yun. Congressman Sandro, never forget. Malaking utang na loob nyo kay Tatay Digong, tapos ang kinakampihan mo, ang kalaban ng lolo mo. Anong klase kang apo? Okay, then sa ating presidente, kalimot ka na ba yun? Natulong. O baliwala lang sa iyo yun. Mabuti pa si Senator Manang Aimee, dahil hindi niya yun nakalimutan at nung galit na ang Speaker of the House at tinira o binatikos si PRRD sa Kongreso, wala. Ang marunong tumanaw ng utang na loob na si Senator Aimee, she stood behind. Suportado pa rin niya ang Tatay Digong dahil nga sa utang na loob na kailanman hindi niya mababayaran. Ang presidente, bakit nakalimot? Baka alam nyo na. Dala ng pagiging bangag. I don't know. So, sana mali si Tatay Digong. Sana mali ako. Sana hindi darating ang panahon na babaliktad ang gobyernong ito at payagang papasukin ang ICC na mag-imbestiga sa ating mahal na Pangulong Duterte.